Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na huli si Tamba, akop gumapang na. Retired AFP nagsalita na, Tamba bistado na. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito panonoodin po natin at bibigyan natin ng komento itong video na ito. Na kung saan nagsalita na ang isang retired AFP sa panunuhol ni Tamba. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Ito na po. Tila nga daw maagang nag-loyalty check itong Marcos administration sa ating mga kasundaluhan. Pero wait, bakit si Martin Romualdez? Bakit siya ang nagpa-courtesy call? Siya ba ang presidente ng Pilipinas? Yun yung tanong mga kababayan. Bakit kaya House Speaker Martin Romualdez po sila nag-courtesy call? Diba? Loyalty check kung baga. Dahil ba sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? No? Dahil ba medyo nawawalan ng tiwala ang ating mga armed forces dito sa kay Speaker Romualdez? Kasi siya po ang siya po ang nag-loyalty check no? Ito mga kabayan, dito mabibigla kayo kasi meron parang panunuhol, no? At hindi lang yan, nangako pa itong si Romualdez ng dagdag na 350 pesos daily allowance sa ating mga kasundaluhan na itinuturing naman ng mga netizens na tila maagang panunuhol ni Tambaloslos sa ating mga kasundaluhan. Kaya't si retired AFP Orlando De Leon ay napagkomento. Nangako ng 350 pero 250 sa totoo. Ginawa mong parang mga aso na tinapunan ng buto. Hayop talaga. Yan parang ayuda lang yan no? Para itong 350 pesos na allowance, daily allowance, no? Parang ayuda lang yan sa ating mga kasundaluhan. At parang yung ayuda lang na ginagawa niya, di ba? Kumbaga 10% doon sa mga kasundaluhan, tapos sa kanya 90%, no? Wow, additional 350 pesos daily allowance. Boss, Speaker, Prime Minister, baka gusto niyo rin pong bigyan ng additional daily allowance ang mga police, PJMP, Coast Guards, government doctors and nurses, teachers, and other government workers. Go, go, go. Baka mamaya magtampo sila, sumama bigla sa mga prayer rallies. Suhol, the timing is improper at dapat si Marcos Jr. ang mag-announce, which is the Commander-in-Chief, at hindi si Martin Romualdez na siyang Speaker of House of Representatives. Parang iniinsulto ang AFP sa pangkalahatan ng mga mukhang pera na kung dapat nating tutuusin, the AFP is a professional organization as per broader pronouncement. Nagpapanik mode na, kaya maraming mga inappropriate actions na mukha tuloy parang galawang panloloko. So yan mga kabayan, nagpapanik mode na itong si Speaker Martin Romualdez, no? Ito yung sinasabing timing is improper. Kasi nga po mga kabayan, no? Mayroong mga retired generals, no? Na parang ayaw, no? Hindi lang ayaw, talagang nagbo-voice out po sila ng kanilang mga nararamdaman patungkol po sa gobyernong ito, no? Napaka-improper o hindi, no? Timing itong kanyang pagbibigay ng daily allowance sapagkat si former President Duterte ay meron pong naging pahayag patungkol po sa mga kasundaluhan na wherein sabi ni President Duterte na sila lang, yung AFP lang mga kababayan ang may kakayahan, no, na itama ang mali ng gobyernong ito. At bakit daw sila susunod sa isang adiktus? Dahil ba riyan, kaya nagpanic mode itong si Speaker Martin Romualdez, no? Kaya binigyan niya ng daily allowance. Itong ating kasundaluhan ng 350.
malaki yan ha, malaki na yan para sa ating mga kasunduluhan. Pero mga kababayan, no, para kasing binibili na, no? Binibili po yung loyalty dito niya ng AFP ni Speaker Romualdez. Kumbaga, tama yung sinasabi, suhol, no? The gall of this congressman. He made all 17 strategic generals of the AFP go to his office to tell them that he will move to add 350 pesos daily allowance to all soldiers. Feeling president na? 200,000 votes lang yan. Ibang klaseng creature, ito talagang lantaran ang pagbili ng tao. It's all about money. I will buy your loyalty. Well, you can't buy anymore. And soon, you will fall from grace. Pretty bad. Impacto ka. Armed Forces of the Philippines. Bakit si Martin na nag-promise ng 350 pesos daily allowance? Siya ba ang Commander-in-Chief sa So yan mga kababayan, bakit si Speaker Martin Romualdez ang nangako na hindi naman po siya ang Commander-in-Chief ng AFP, mga kababayan? Diba? Yan yung tanong eh. Bakit itutuloy si President Bongbong Marcos Jr. ay hindi nagganito, no? Hindi nagdagdag or nagbigay ng allowance sa ating kasundaluhan. Eto na ano ko lang, naisip ko lang mga kababayan. Baka prepare na ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang sarili, no? Na maging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Ano sa palagay niyo po? Kasi ang mga ganitong aksyon ay hindi naman dapat, no, gawin ng nasa legislative branch ng gobyerno. Ang dapat na gumagawa nito ay yun pong Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines na walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kaya talagang mababatikos talaga to si Speaker Martin eh. Samantala na screenshot naman ng mga netizens ang post na ito mula sa Armed Forces of the Philippines Forum at ang kanilang caption, "We are not happy." Totoo nga kaya ang umuog na balita na tila napipilitan na lamang sumunod ang ating mga kasundaluhan na siyang binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Feeling presidente talaga itong si Tamba Loslos. Panoorin natin ang buong video. Wow! Wow! Ay! Miniting na niya ang mga general! Ay! Wow! Wow! So yan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dito sa courtesy call, no? Courtesy call. Yan. Ng ating mga 17, no? Na generals, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez, no? So yan, ano po ang inyong masasabi doon po sa 350 daily allowance, no? Sabi na nag-comment nga, sabi na it is to boost, no? Yung AFP, pero hindi talaga maiwasan ng taong bayan na mag-isip rin, no? Na ito ay isang form of panunuhol, para maging loyal sa kanya itong mga AFP, mga karamihan natin. So, anong opinion dyan? I-comment na lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan. At eto na nga. Eto naman, breaking news. Nako. Paktay na siya ang Tuwadcom at Kongreso sa big pasabog ni Congressman Acop. Gumapang na. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito ang nakakagulat. Sadyang hindi na talaga mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan matapos ang mga ginawang revelasyon ng former Senator Antonio Trillanes. Nang sabihin nito sa pagdinig na ang mga ebidensya na kanyang nakalap ay ibinigay lamang daw sa kanya at ang mga akusasyon sa mga Duterte ay hindi mismo galing sa kanya. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila kapatid daw umano ni Trillanes si Marites na siyang mahilig gumawa ng mga kasinungalingan dahil hanggang sa ngayon at sa katagalan na ng panahon ay puro build up lang ang kaya ng dating senador at huli pa mismo sa kanyang bibig
na imbis na sa korte na ito kasuhan ay mismong sa DOJ lang pala niya ito ipinasa. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, kung talagang totoo ang lahat ng sinabi ng dating senador, ay dapat kasuhan na ito sa Supreme Court, wag daw sa DOJ. Ang intensyon lang umano ng dating senador ay para lang masiraan ang mga Duterte. Tanong pa ng marami sa ating mga kababayan, magkano ba ang ibinayad sa dating senador? Dahil kung makaasta ito ay dinaig pa ang Korte Suprema. Matapos ang pag-uudyok at pagbabastos ni Trillanes sa mga Duterte, ay hindi na makakapagpigil ang Antipolo 2nd District Representative na si Congressman Romeo Acop. At tila harap-harapang ipinahiya mismo at binara sa harap ng pagdinig ang kasinungalingan ni Trillanes na tila bagang hinusgahan na nito ang mga Duterte at nag-astang Malakorte Suprema pa ang dating ng senador. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas. So, eto mga kababayan, akala siguro ni Trillanes, no, lahat po ng congressman na nandyan sa tuwad ko, no, ay mabibilog niya ang ulo, di ba? Mapapasakay niya sa kanyang mga drama. Gusto mga kababayan, yung mga ebidensya ni Trillanes, yun pa yung mga dating mga papeles, no? Na walang basihan, diba? Kasi kung talagang totoo yan, mga kababayan, noon pa, nakulong na po itong mga Duterte. Bakit hanggang ngayon, hanggang pakita lang siya ng pakita ng mga dokumento? Siguro akala niya, ay papakita ko to hanggat may naniniwala, may nauuto akong mga mainstream media, mga senators at mga congressman, mga kababayan, di ba? Dito sa tuwad ko. Kaya, nako, talagang pahiyang-pahiya po dito si Trillanes. Ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, matagal na yang walang kwenta yang si Trililing. Saka bakit hihingi pa kayo kay Duterte ng signatory para mabuksan? Unlock. Diba sabi ni Trililing yan ebidensya niya? Paano niya nakuha yan kung need pa i-unlock? O baka hula-hula lang yan para masira ang Duterte? Kahit kailan walang napatunayan yan si Trililing. Wala ka na, kamote ka, Trillanes ka. Tinalo mo pa ang babae kutak ng kutak na wala namang kabuluhan ang kinukutak mo. Bakit kasi kasama yung aso na yan dyan sa Quadcom? Halata talaga na demolition job ito ng administrasyon. Malabnaw ang ebidensya mo, puro chismis lang ang batayan mo at hindi tatayo sa korte ang kaso o akusasyon mo, Boy Trililing. Aral ka muna kung paano magpresenta ng evidence na walang kaduda-duda. Yun ang quantum of evidence ang dapat ipresenta mo sa korte para walang kawala. Problema ikaw, Boy Trililing, ay baka ikaw pa ang makasuhan yan dahil puro paninira lang ang ginagawa mo. End quote. Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. Una-una, recycled na po ito. Naano na ho ito Tandaan niyo, days before the election, nakapag-issue ng waiver at sumagot po ang BPI, sinasabing walang ganyang account, di ba? So ano na ho ito? Luma na ho ito. Luma na ho itong issue, pero syempre, kailangan siya sumalit sumawsaw para magkaroon siya ng publicity sa Caloocan. Diba? Kayo mga taga-Caloocan, good luck sa inyo pag nanalong mayor to. Pero huwag nyo ipapanalo ito. Ay, naku po, yari ho kayo dyan. Sigurado ako. Ha? Kita mo tumatakbong mayor, pero ang kanya pong masasabi nating obsession ay si Duterte pa rin. Talagang hindi naman siya kailangan dyan. Wala naman siya sa mga unang pagdinig. Talagang humabol pa siya. Diba, syempre, ayaw patalo. So ito po yung mga bank accounts na nakalat ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman. Naku. Na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos
Sige po, next slide. Ayan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan. Alam mo, may feeling ako Feeling ko talagang tinimbrehan si Trillanes nitong mga congressman Para, alam mo na, para pumunta ho siya dyan, para manggulo, para siraan si Duterte. Alam nilang galit na galit to si Trillanes kay Duterte. So talagang tinimbrehan Kasi hindi naman pagsasalitain niya kung hindi ho siya kung hindi ho siya merong binigyan ng authority ng mga congressman So alam po natin na talagang pinatawag ho siya. Ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito Malamang mga kababayan, no? Kasi hindi naman yan pupunta dyan kung walang nag-invite, no? Sabi nga nila, ano yan tawag dyan, kagalang-galang po ang House of Representatives, di ba? Hindi pwedeng bastusin ang House of Representatives. Ngayon, kung pumunta dyan si Trillanes nang walang imbistasyon, di ba? As invited guest or something na resource person, di ba? Talagang mawawala po yung tinatawag na kagalang-galang, diba? Diyan sa House of Representatives. Kaya ang tanong, sino sa mga congressman ng Tuwadcom ang nag-imbita dito kay Trillanes at papagsalitain? Tingnan nyo si Trillanes, pinapayagan po nilang magsalita ng ganyan, di ba? Pinapayagan po nilang makapaglabas ng ganyang mga hindi naman totoo na mga dokumento. Pero nung nagsalita po dyan, di ba, kung napanood nyo, dyan po sa hearing na yan, nagsalita si Representative Drixie Cardima patungkol po sa totoong katotohanan about dyan sa investigasyon ng Tuwadcom. Imbis na purihin mga kababayan, imbis na purihin po sa Yusek Cardima, yung iba nga pumalakpak di ba? Pero yung mga pinuno ng mga komite ng Tuwadcom, nako, nagalit po. Nagalit po dito kaya Yusek Cardima at pinagsabihan pa, no? Pero si Trillanes okay lang sa kanila mga kababayan na maglabas ng mga ganyang dokumento, no? Na kung tutuusin ay bawal nga yan because of the bank secrecy law, di ba? Pero pinayagan pa rin nila si Trillanes, no? Nasaan po ang justice, no? Pag gusto talaga nilang ipahiya, gustong-gusto talaga nilang ipahiya si President Duterte, former President Duterte dyan. Bakit? Pinayagan po nilang si Trillanes magsalita ng ganyan. Pero si Representative Cardima, nagalit pa mga walang iya. Ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito po. Hindi ho yung prueba Hindi ho yung ebidensya. Sinulat mo lang yun, ginawa mo lang yun. Ang dali-daling gumawa niyan di ba? Ang dali-dali yung gumawa niyan. Maglabas ka ng bank certificate o bank statement para doon sinasabi mong transaction. Sinulat mo lang yan. So, ano ba dapat ang una mga kababayan? Impeachment complaint, no? Or maglabas ng ebidensya? Sinasabi ni paano? Paano kung hindi yan totoo? Trillanes. Na sinasabi mo pwedeng gamitin yan for impeachment. Paano kung hindi yan totoo? Siniraan mo na yung tao. Pwede ka bang kasuhan? Sa bagay, kakasuhan to kakasuhan po ni former President Duterte. Diba? Para magtanda naman itong si Trillanes. Lagi lang sumasawsaw sa mga ganitong usapin. Yung mga ebidensya na niya, recycled naman. Ewan ko ba kung bakit pa pinapuntayan ng akala ko ba yung mga resource person nila ay mga credible. O bakit ito si Trillanes, credible ba yan? Na magbigay ng kanyang salaysay? Mula nung maupo si former President Duterte, yan na ang hawak niya. Diba? What I'm trying to point out ay hindi po kapanipaniwala itong si Trillanes sa kanyang mga sinasabi mga kababayan. Kaya, yan, wag na po natin pagbigyan ng oras si Trillanes. Kaso nga lang mga kababayan, kahit hindi po natin, yung mga vloggers kahit hindi po bigyan ng oras or hindi topic, hindi content itong si Trillanes, ito namang mainstream media ang problema.
paglabas pa lang ni Trillanes, nandun na po sila sa may pintuan, sa may gate, no? Nakaabang na. Oh. We're in, paulit-ulit lang din yung tanong nila. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.